Wala na tayong pambayad sa kuryente, Ruben. Bulalas ng kanyang ina. Nakahabol lang tayo noong isang buwan dahil nangutang ka. Paano na ulit ngayon? Ang mga gabi, ang laging pinakamabigat para kay Sendo. Ang dilim sa kanilang maliit na bahay ay hindi nagdadala ng katahimikan. Kahit bata pa lang si Sendo at pang-apat sa magkakapatid, lubos niya nang nauunawaan ang bigat ng mga salita ng mga magulang nila. Anong gusto mong gawin ko? Balik ng kanyang ama. Dalawa ng trabaho ko. Hindi pa ba sapat yun? Hindi nga. Mariin na sagot ng kanyang ina habang hinihele ang baby na kapatid niya. 7 anak natin. Kahit magtrabaho ka pa ng 3 trabaho, kulang pa rin. Mas lalo pang kumubli si Sendo sa ilalim ng kanyang kumot. Kinakasuklaman niya ang mga gabing yon, ang mga sigawan, ang pagsisisi, at mga problemang hindi kayanin ng mga ito. Pumikit siya ng mariin, ngunit lalo lamang tumalas ang kanyang pandinig, at mas lalong bumigat ang lahat dahil sa gutom. Madalas, umungol ang kanyang tiyan, ngunit hindi siya nagsasalita. Wala naman kasi silang kinaing lahat ng gabing iyon. Ikaw kasi, ayaw mo mag-family planning noon, singhal ng kanyang ina habang nanginginig ang boses sa galit. Ngayon, tingnan mo, hindi na natin kayang buhayin ng mga anak natin. Akala mo ba gusto ko ng ganito? Sagot naman ng kanyang ama. Akala mo ba masaya ako na wala tayong pambayad sa tubig, na utang tayo ng utang? Pero nandito na sila. Ano, itatapon ko na lang sila? Wisit na buhay to. Ang hirap-hirap dalhin ng mga batang yan. Hindi na lang mamatay lahat? Sigaw ng kanyang ina. Sinaway naman agad ito ng kanyang ama. Ang bunganga mo naman. Bakit? Masisisi mo ba ako? Hindi ko na kayang palakihin ng mga batang yan. Puro pabigat na. Ang lilikot pat ang tatamad. Sabi ng kanyang ina. Tumulo ang mga luha ni Sendo. Sa tuwing naririnig niya yon, umiiyak siya. Hindi sila sinasaktan ng pisikal, pero para na silang nilampaso sa bawat salitang natatanggap. Kapag walang pera at mainit ang ulo, hinihiling na lang na mamatay na silang lahat. Ayaw ni Sendo ng sigawan. Ayaw na ayaw niya ng magulong tahanan, pero yon ang ibinigay ng mga magulang nila sa kanila. Kahit mga kapatid niya, hindi rin sanay maging open sa isa't isa. Hindi itinuro sa kanila, kaya't kapag nagagalit, talagang sumasabog na lang ang lahat ng galit. Nang tumanda, nagkanya-kanya na lang silang magkakapatid. Ang mga magulang nila nasa poder ng panganay niyang kapatid. Mayaman din naman kasi ang napangasawa nito. Maayos na ang buhay nilang magkakapatid, pero habang lumalaki, dala pa rin ni Sendo ang trauma na yon. Pangarap niyang magpakasal at magkaroon ng pamilya at mga anak, pero nangako siya sa kanyang sarili na hindi muna bubuo ng pamilya ng hindi handa. Hindi magdedesisyon na magkaroon ng anak kung alam niyang matutulad lang sa kanya. Yun nga lang, mukhang hindi ganoon ang gusto ng babaeng pinili niyang mahalin. Tahimik ka, ani Via habang hinihiwa ang salmon nito. Medyo pagod lang galing sa trabaho, sagot naman ni Sendo. Uminom ng alak si Via habang nananatiling nakatitig ng matagal sa kanya. Sendo, may gusto sana akong pag-usapan ngayong gabi. Mahalagang bagay ito. Sige, ano yun? Lumambot ang tingin ni Via, ngunit mabigat naman ang mga salita para sa kanya. 6 na taon na tayong magkasama, Sendo. Hindi na tayong mga bata. Ayokong paikot-ikot na lang ang relasyon natin. Gusto ko ng kasal at gusto ko ng mga anak. 3. Kasi yun ang target numbers ng anak na gusto ko. Parang nawala ang hangin sa paligid. Napakurap siya at napasandal ng bahagya. 3? Oo, 3. Para bang pinag-aralan na nito ang linyang iyon. Lumaki ako kasamang 2 kapatid na babae. Hindi ko maisip na hindi magkaroon ng mga kapatid ang magiging anak natin. Ang nag-iisang bata para sa akin ay parang malungkot. Ayokong mangyari yun sa kanila. Nakatigil ang tinidor ni Sendo sa ere. Dahan-dahan niya yung ibinaba. Via, gusto ko rin ng pamilya at alam mo yan. Pero 3, malaki yun. Tiningnan siya ni Via. Mas maganda nga ang malaking pamilya, hindi ba?
Huminga ng malalim si Sendo. Hindi yon usapang dapat minamadali. Pero hindi niya rin matatakasan. Hindi ito tungkol sa kung gusto ko, hindi via. Gusto ko, ang tanong, handa na ba tayo? Sa pera, sa isip, sa lahat. Okay, may maganda kang trabaho. May kayang pamilya mo. Maayos din naman ang trabaho ko kahit papano. Pero hindi lang naman financially stable ang basehan sa pag-anak. Ayoko maghirap tayo kasi baka magkulang tayo sa pagpapalaki sa kanila. Ayokong magluwal ng mga anak na wala tayong maibibigay na seguridad. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Via at kumislap ang hikaw nito sa liwanag ng kandila. May matatag ka namang trabaho, may bahay tayo, kontento ako sa simpleng buhay na kaya mong ibigay. Kung talagang hanggang doon lang ang kaya mo, may pera naman ako. May pera nga si Via. Mas higit na may kaya ito kumpara sa kanya. Hindi yun ego na natatapakan niya. Siguro dahil sa lipunang mayroon sila, lalaki ang inaasahang magdala ng pamilya. At kahit may kaya ang pamilya ni Via, alam niyang inaasahan ng mga ito na siya pa rin ang magdadala ng pamilya. At gusto niyang maging totoo. Okay siyang magpakasal silang dalawa, pero hindi pa siya handang maging isang ama. Hindi mo naiintindihan. Mahina niyang sabi rito. Lumaki kang malaki kayong pamilya, pero nabibigay lahat sa inyo. Pero ako, malaking pamilya kami. Subalit, lumaki akong araw-araw nakakakita at nararanasan ang pagkukulang ng mga magulang ko. Mga bayaring hindi nababayaran. Pagkain na pilit pinagkakasya. Sapatos na halos mabutas. Hindi ko basta nakakalimutan yon. At natatakot akong maging katulad ng mga magulang ko balang araw. Kapag nabigyan ako sa buhay. Ayokong dumating ang araw na ibubunton ko rin sa aking mga anak ang kamalasan ng buhay ko. Lumambot ang tinig ni Via. Pero hindi tayo sila. Hindi ako ang mama mo at hindi ikaw ang papa mo. Via, hindi ko sinasabing katulad nila tayo. Dahan-dahan yung wika. Ang sinasabi ko, hindi pa ngayon. Gusto kong mag-ipon pa, magpatibay ng pundasyon, para kapag dumating ang oras, hindi natin kailangan tingnan ang mga anak natin at magtanong kung paano natin sila pakakainin. At alam mo naman, di ba? Malaki rin ang expectations ng mga magulang mo sa akin. Inaasahan nilang ako pa rin ang magdadala ng pamilya at alam kong ganun din ang expectations mo. Mahal niya si Via, pero aaminin niya na noong niligawan niya ito, nag-alangan si Sendo sa yaman na mayroon ng mga ito. Noong una, hindi ito intimidating. Subalit habang tumatagal, mas lalong naipapamukha sa kanya na mas higit ang buhay na mayroon ito. Kaya natatakot talaga si Sendo. Tawagin na siyang duwag pero hindi pa rin talaga siya handa. Pakiramdam niya kapag nag-settle down sila, parang aso lang siya ni Via at ng pamilya nito kung hindi niya magagawa ang expectations ng pamilya nito. Kaya nga pinipilit niya ang sarili na may maabot pa. Masyado niyang mahal si Via, kaya kahit ang daming insecurities, nananatili pa rin si Sendo sa kanilang relasyon. Hinanap ni Via ang kanyang mga mata at may halong pagkadismay ang tingin. So, kailan? 2 taon pa? 5? Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang sa alam kong handa na tayo. Halos pagmamakaawa niyang sagot. Inilapag ni Via ang tinidor, bawat galaw kontrolado, ngunit may talim na ang boses. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko kapag naririnig ko yan? Na para bang hindi sapat ang dahilan na nandito ako. Parang tinaga si Sendo sa dibdib. Hindi Via, mali ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong gawin ng tama. Dahil gusto kong ibigay sa'yo ang buhay na karapat-dapat sa'yo. Kaya hindi ako pwedeng magmadali. Pero bakit pakiramdam ko, pinapaikot mo lang ako? Tanong nito at halatang nasasaktan. Dahan-dahang huminga si Sendo. Dahil nangako ako na hindi ko hahayaang maranasan ng pamilya ko ang pinagdaanan ko. At hindi ko pwedeng baliin yon kahit para sa'yo. Dahil para rin yun sa'yo. Para sa atin. Para sa mga magiging anak pa natin. Bahagyang sumandal si Via sa upuan at halatang inis na. Fine. I'm still 23, kaya hindi pa ako nagmamadali. Gusto ko nang magkaroon ng anak. Gusto ko magpakasal na tayo kapag 25 na ako. May ipapangako mo ba yon? Oo, hindi.
Napatigil si Sendo. Parang masyadong mabilis. Hindi ako sigurado kung may pundar agad ako sa ganong edad mo. Alam mo namang kagagraduate lang natin. Napairap si Via. Kaya nga kita binibigyan ng palugit. Hindi ako playtime lang. I'm into serious things, Sendo. Sa tingin mo, tatagal tayo ng 6 years kung hindi ako seryoso? High school pa lang ako. Palagi kong sinasabi sa'yo na gusto kong bumuo ng pamilya ng mas maaga. Hindi na siya nakapagsalita, kaya mas lalong nainis ang kanyang girlfriend. Sinusuyo niya ito pero hindi naman makinig. Ayaw niya lang kasi talagang magbitiw ng pangako na hindi siya sigurado sa sarili kung kaya niyang matupad. Si Sendo ang nagbayad ng kinain nila sa restaurant na yon. Halos kalahati na ng sahod niya ang meal doon. Pero pumayag pa rin siyang doon sila kumain dahil madalas namang si Via ang magbayad. At isang beses lang naman sa isang buwan. Naiintindihan naman kasi nito na hindi niya kaya ang mga ganoong mamahaling restaurant. Pinagbibigyan niya lang si Via. Ibinulsa ni Via ang mga kamay at lumakad ng bahagyang nauuna. Sumunod naman si Sendo at bawat hakbang ay mabigat. Nang makasakay sila sa sasakyan, nagsalita naman ito. Mahal kita, Sendo. Pero hindi ko kayang isang tabi ang gusto ko. Hindi ko kayang baguhin kung sino ako. Gusto kong makita ka na umaabante tayo. Hindi pa ikot-ikot sa parehong usapan. Nilunok niya ang bigat sa lalamunan. Mahal din kita, Via, higit sa lahat. Pero kung ang ibig sabihin ng pag-abante ay pilit kong pangakuhan ang hindi ko alam kung kaya kong tuparin, kung ganon, hindi talaga tayo umaabante. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. At habang nalulunod sa katahimikang yon, mas lalong nalulungkot ang puso ni Sendo. Gayunpaman, kahit na may tampuhan, nagkakaayos pa rin naman sila. Kaya kahit na may issue na ganoon, hindi niya pa rin maiwan-iwan si Via. Gaya na lang ng isang Biyernes ng gabi, magkayakap sina Sendo at Via sa sofa. Nanonood lang sila ng movie. Kinabukasan, naglakad sila sa park malapit sa apartment. Maliwanag ang araw, tumatakbo ang mga batang naghahabol ng saranggola at ang mga jogger na dumaraan na may suot na headphones. Iniyakap ni Via ang braso sa braso ni Sendo at maingat na idinantay ang ulo sa balikat nito. Napangiti naman siya, mahal ni Sendo ang mga sandaling ganoon. Ngunit kahit doon, bumubulong pa rin ang lamat ng kanilang relasyon. Ang cute, di ba? Sabi ni Via at itinuro ang isang pamilya. Ang ama, binuhat ang anak na babae sa balikat habang tumatawa ang ina. Nagpapapicture ang mga ito. Oo, sabi ni Sendo habang nakatitig sa masayang bata. Pero sarili niya lang ang naaalala. Mas naaalala niya ang batang version niya na sinasabihan na lang ng ina na mamatay na. Pinisil ni Via ang braso niya. Gusto ko ng ganyan, balang araw at malapit na. Tumingin siya rito pero nanikip lamang ang kanyang dibdib. Hindi niya makita ang sarili na magkaroon ng pamilya dahil hindi niya alam kung paano mabuhay ng may isang masayang pamilya. Lumingon siya palayo, nasasaktan lang sa kaligayahang ipinagkait sa kanilang magkakapatid noong mga bata pa sila. At ang basag na yon, mas lalo lang magiging dagok sa relasyon nila ni Via. Gusto mo ba talaga ng mga anak kasama ako? O sinasayang mo lang ang oras ko? Tanong na naman ng dalaga. Parang batong dumagok sa dibdib ang mga tanong na yon. Napatitig si Sendo sa pagkain at agad nawala ng gana. Gusto kong bumuo ng pamilya. Maingat niyang sagot. Kasama ka. Alam mo yan. Hindi. Mabilis na sagot ni Via. Ang alam ko, palagi kang umiiwas. Lagi mong isinasabi na balang araw, o kapag handa na tayo, o kapag naayos ng lahat. Pero hindi sapat ang malabong mga pangako. Kailangan ko ng clarity, Sendo. Kailangan kong malaman na hindi mo lang ako hinihila hanggang maubusan ako ng panahon. Bahagyang nabasag ang tinig nito sa huling salita at tinamaan siya ng diretso. Maayos naman sila sa loob ng 6 na taon. Kaso, nang hinarap na nila ang pagiging adult, unti-unti nang hindi nagiging tugma ang mga goal nila sa buhay. Inabot niya ang kamay nito pero agad nitong umiwas. Via, mangako ka. Putol nito, mariin at halos pagsusumamo. Mangako ka na magkakaanak tayo. 3 gusto ko.
Sa susunod na taon, gusto kong kasal na tayong dalawa. Dahil kung hindi mo kayang gawin yon, ewan ko kung may saysay pa to. Napatigil si Sendo. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang ibigay ang hinihingi nito. Gusto niyang burahin ang takot sa mga mata nito. Pero parang may mga tanikala sa kanyang dila. Via, usal ni Sendo sa pangalan nito. Please, wag mo kong i-pressure ng ganito. Hindi pa talaga nararamdaman na handa na ako. Nanigas ang ekspresyon ni Via. Ibig sabihin, hindi mo kayang mangako? Kahit para sa akin. Hindi sa ayoko. Mabilis niyang sagot. Responsibilidad to. Hindi basta-bastang listahan ang dapat gawin ng mga bata. Kailangan nila ng pagkain, edukasyon, seguridad. Kailangan nila ng higit pa sa pagmamahal, Via. Kailangan nila ng katatagan. Hindi ako makapagbibigay ng pangako kung hindi ako sigurado. Oo, mayaman ka. Kaya mo at maaaring kaya ko na. Pero gusto kong maging totoo na hindi pa ako handa. Ayokong magbuhay ng bata at ma-question nila balang araw na bakit nabuhay pa sila. Kung magkakaroon tayo ng mga anak, gusto ko yung handang-handa na ako. Intindihin mo naman, Via. Kumuyom ang mga kamay ni Via. Katatagan ba o palusot? Kasi mula rito, parang ginagamit mo lang ang nakaraan mo bilang tabing. Okay ka naman na. Okay na kayong magkakapatid. Nagkaroon sila ng pamilya. Pare-pareho lang kayo ng naranasan. Pero bakit masyado mo nang niyakap yung trauma mo? Namuo ang mga luha ni Sendo. Huwag mong ikumpara ang nararamdaman ko sa nararamdaman ng mga kapatid ko. Hindi yun patas. Hindi ako katulad nila na matapag ang kalooban ng bata ako. Pasensya na. Mahina kasi ako. At lahat ng hinanakit ko sa mga magulang ko ay nandito pa rin. Humihingi ako ng pamilya. Humihingi ako na piliin mo ang kinabukasan natin. At sa tuwing lumalapit ako, palagi kang umuurong. Hanggang kailan ako maghihintay, Sendo? Hanggang 35 ako? 40? Hanggang wala na akong pagkakataon? Sinubukan niyang panatilihing mahinahon ng sarili, pero sumiklab ang galit niya. Paano ang nararamdaman ko? Ano ako sa lahat ng to? Wala bang saysay ang ayaw kong magdala ng anak sa mundo nang hindi ko kayang suportahan sila? Mali ba ang gusto kong gawin ng tama? Nagiging makasarili ako dahil ayokong lumaki silang katulad ko. Gusto ko lang namang protektahan ka. Gusto kong protektahan ang relasyon natin. Napuno ng luha ang mata ni Via pero matalim pa rin ang tinig. Hindi mo ako pinoprotektahan, Sendo. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Sa mga takot mo, sa mga multo ng nakaraan mo. At hinihila mo ako habang ginagawa mo yan. Pinisil ni Sendo ang mukha niya. Gusto niyang sumigaw, umalis o ibalik ang oras bago pa lumabas sa bibig niya ang mga salitang yon. Pero wala nang balikan. Yon ang hinanakit niya, kaya sasabihin niya na. Via, namamaos niyang bulong. Mahal kita. Hindi yon kailanman mababago. Pero hindi ko kayang mangako ng 3 anak sa susunod na ilang taon. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kaya ang pressure na binibigay mo. Alam mo naman na may gusto kong patunayan sa'yo at sa pamilya mo. Kasi sa totoo lang, kung pinilit natin, kung pinakasalan kita, anong mangyayari? Gagawin niyo lang akong aso ng pamilya niyo. Malakas siyang sinampal ni Via. Natigilan siya roon at di namang sakit. Nang tingnan niya ito, bumabagsak na ang mga luha ng dalaga. Ganyan ang tingin mo sa amin? Sumbat ni Via. Tumulo na rin ang mga luha niya. Wala ka ron nung insultuhin ako ng pamilya mo. Wala. At ngayon pinipressure mo ko. Ultimatum na kapag hindi kita pinakasalan at wala pa tayong anak ay iiwan mo na ako. Anong kalokohan yun, Via? Kalokohan? Sinasabi ko lang naman lahat kasi parang wala kang plano sa ating dalawa. May plano ako. May hinanakit ang boses ni Sendo. Pero hindi ako nagmamadali. Ayoko magmadali. Mahal kita pero gusto kong ayusin ang sarili ko at hindi maging tau-tauhan ng pamilya mo pagdating ng araw. Ngayon pa lang, under na ako sa'yo. Malakas nitong hinampas ang mukha niya at leeg ng paulit-ulit. Ang sabihin mo, natatapakan lang ang ego mo. Bahagyang nagmura si Sendo. Walang hiya, Via. Kung ego lang to, sa pananakit mo sa akin ng ganito, sa hindi mo pag-intindi sa nararamdaman ko, sa pagpipilit mong kumain tayo sa mamahaling restaurant, kahit alam mong kaunti lang ang sahod ko, iniwan na kita. Pero hindi ko ginawa, di ba? Hindi ko ginawa. Kasi bulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Lahat ng kaya kong ibigay.
Pero ibang usapan ng pagpapamilya kasi alam kong hindi basta yon. Sandaling natahimik si Via. Pareho silang umiiyak. Mahal na mahal nilang isa't isa. Pero habang tumatagal, nagiging toxic na talaga ang kanilang pagsasama. Mahal niya man, napapagod din naman siya. Huminga ng malalim si Sendo. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Hindi sa takdang oras na gusto mo. Hindi 3 anak sa mga susunod na taon. Hindi ko kayang ipangako yon nang hindi ko pa naihahanda ang sarili ko. Kumuyom ang mga kamao ng kanyang girlfriend. Anong gusto mong mangyari ngayon? Itatapon mo na lang ang 6 na taong relasyon natin? Hindi ko sinusukuan ang relationship natin. Mabilis niyang sagot. Kumakapit lang ako sa kung anong tama. Para sa akin, para sa buhay na gusto kong buuin para sa atin. Hindi mo kaya o ayaw mo? Singit ni Via. Lagi mong sinasabi na hindi mo kaya, na parang imposible. Pero ang totoo, ayaw mo. Ayaw mong tumalon sa next level ng relationship natin. Dahil ang totoo, ayaw mo na sa akin. Ayaw mong magtiwala na kaya tayong buhatin ng pagmamahal. Napailing si Sendo at mariing pumikit. Hindi naman to tungkol sa pagtitiwala at pagmamahalang. Tungkol to sa hindi ko gustong maranasan ng magiging anak ko ang naranasan ko nun. Hindi mo alam kung paano makita kaming magkakapatid na magutom. Na kahit magtrabaho si tatay, kulang pa rin dahil marami kami. Kung paano magsuot ng sapatos na butas at magpanggap na hindi mo naririnig ang tawanan ng kaklase mo. Kung paano matulog habang nag-aaway ang mga magulang mo dahil sa mga bayaring hindi kayang bayaran. Kung paano hinihiling ng mga magulang mo na mamatay na lang kayong magkakapatid na para bang kasalanan naming mabuhay pa kami. Iyon ang humubog sa akin, Via. Iyon ang nagtulak sa bawat desisyon ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko ipaparanas yun sa mga magiging anak ko. Nangako ako magsisimula lang ako ng pamilya kung sigurado ako na kaya kong maibigay ng buhay na matatag. Hindi yun duwag. Yun ang paraan ko para maging lalaking nararapat para sa'yo at sa pinapangarap mong mga anak. Hindi na muling nakapagsalita pa si Via. Umiyak na lang ito ng umiyak. Gusto niya itong yakapin pero napapagod na rin si Sendo sa paulit-ulit nilang away. Pinunasan ni Via ang mga luha nito. I'm sorry kung nasasaktan kita, kung nape-pressure kita. I'm sorry din. Malungkot nang umiti si Via. Maghiwalay na tayo, Sendo. Bumagsak muli ang mga luha niya. Napapagod ka na rin. Marahang tumango si Via at napahagulgol. Sabay lang silang umiyak ng gabing yon. Mahal nilang isa't isa, pero iba na rin ang mga hangarin nila sa buhay. Kaya nang umalis si Via sa apartment, tinanggap niya na lang kahit masakit. Hindi niya maibigay ang inaasahan nito, kaya kailangan niya na lang pakawalan. Naghiwalay lang sila habang maaga pa. Hindi na maintindihan ni Sendo ang mga sumunod na araw. Umuwi si Sendo sa isang apartment na may nakabibinging katahimikan. Wala nang Via na nag-aabang sa kanya pag-uwi. Wala nang toothbrush nito, bakante ng mga istante ng mga libro at mga aparador. Ngunit dama pa rin ang presensya nito sa bawat sulok. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ni Sendo ang kanilang mga taon na magkasama. Ang unang date nila, ang mga anniversary, ang mga bulong na pangarap. Nakakabigat ang pagkawala ni Via para sa kanya. Pero pagiging makasarili naman kung hindi niya ito pakakawalan. Reyes! Tawag ng manager mula sa dulo ng opisina. Yung report na due sa Friday, kamusta na? Napakurap si Sendo, sakalang napansin na nakatulala siya sa monitor ng halos 15 minuto. Malapit na pong matapos, sir. Tumango ang manager at nagpatuloy. Sa katabing cubicle, sumilip si Carla. Kasamahan niyang madalas din nakikipagkwentuhan sa kanya. Ayos ka lang? Ang dami mong tulala lately. Ayos lang ako, sagot ni Sendo at pilit nang umiti. Tinignan siya nito na parang hindi naniniwala. Kung ayos lang ang tawag sa pagtitik sa spreadsheet na parang kaaway mo, edi, sige. Napatawa si Sendo. Pagod lang ako. Dapat lumabas ka minsan, wika ni Carla. Magpahangin ka. Try to meet new people. Napakagatlabi si Sendo. Ilang buwan na rin ang lumipas, simula nang maghiwalay silang dalawa ni Via. May punto rin naman ang kanyang katrabaho. Baka nga kailangan niyang makakilala ng ibang tao.
Dahil sa pangungulit ng kanyang best friend na si Marco at ng katrabahong si Carla, sinubukan niyang makipag-date muli. Isang Biyernes ng gabi, nakilala niya si Hannah sa isang rooftop bar. Mainit ang ngiti nito, mabilis tumawa at magaan kasama. So, tanong nito habang nakatagilid ang ulo, ano ginagawa mo for fun? Napatigil si Sendo. Dati ang dali lang sagutin, movie nights kasama si Via, biglang road trip, midnight coffee runs. Pero ngayon, wala na siyang maisagot. Sa kanya na lang na-realize na 6 na taon din pala siyang umikot ang mundo sa dati niyang girlfriend. Madalas trabaho lang. Mahina niyang sagot. Tumawa si Hannah. Hindi naman pwedeng yun lang. Lahat may hilig. Ngumiti si Sendo ng pilit. Siguro, movies. Kumislap ang mga mata ni Hannah. Ako rin. Anong paborito mo? At bago pa siya makasagot, pumasok agad ang mga alaala ni Via. Yun ang banding nila sa tuwina. High maintenance na klase man ng babae si Via. Kapag nanonood sila ng movie sa apartment, pakiramdam niya ay kaya niya yung pantayan. Pautal niyang sagot. Depende sa mood. Nagpatuloy ang date, pero tila may nagsara sa loob niya. Ang bawat ngiti ni Hannah parang salin lamang ng ngiti na nawala sa kanya. Kaya nang matapos ang date, nilinaw na lang niya na ayaw niya na ng kasunod pa. Maganda ka at may sense of humor, sabi niya nang nahihiya. Pero hindi pa yata ako handa. Sandaling nanlumo ang ngiti ni Hannah pero tumango pa rin. Gets ko naman, nararamdaman ko para kang lutang kanina habang nagkikwento. Naiinis siya sa kanyang sarili. Pinasok niya na makipag-date ulit pero yun naman ang ginagawa niya. Siguro dahil hindi naman biro ang 6 years na relasyon para kalimutan. Kahit na naging toxic ang pagsasama nila ni Via sa mga huling taon, marami pa rin silang masasayang mga alaala. Wala ka na talaga, wika ni Marco at inihagi sa kanya ang isang kanang beer. Salamat sa suporta, sarkastikong sagot ni Sendo. Seryoso ako, 4 na date na tapos palaging ghosting o kaya sasabihin mong hindi ka ready. Bakit ka pa umi-effort makipag-date? Nakakahiya naman sa mga babaeng yun. Sinusubukan ko lang naman. Depensang tugon ni Sendo. Hindi, sagot ni Marco. Nakukunwari kang mag-try. Malayo yun. Naningkit ang mga mata ni Sendo. Anong gusto mo? Pilitin kong maramdaman ng wala. Umiling naman si Marco. Hindi, pero tigilan mong ikumpara ang lahat ng babae kay Via. Parang sumampal ang pangalang yon. Talagang alam na alam ng kanyang best friend ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi ako ginagawa mo. Putol agad ni Marco. Huwag mong i-deny. Kita ko sa mukha mo. Hinahabol mo na lang ang multo ng nakaraan ninyo. Wala na siya. Sumuko na sa'yo. Kaya ikaw, move forward ka na lang. Kasi kahit naman bumalik siya, hindi mo pa rin maibibigay ang gusto ni Via. Diba? Tumingin si Sendo sa hawak na bote. Hindi siya nakaimik. Alam niyang tama si Marco. Mahal niya pa rin si Via, pero hindi niya na kayang bumalik. Pakiramdam ni Sendo, yun lang ulit ang hihilingin nito at hindi niya pa rin kayang ibigay. Mas nangingibabaw pa rin talaga ang takot sa kanya. Gusto niya ngang sabihin na huwag na lang silang magkaroon ng anak, pero alam niyang mas lalong aayaw si Via sa kanya. Huminga ng malalim si Marco. Gets ko naman, special ang ex-girlfriend mo kahit na medyo mapanakit. Mahalin mo ba naman ng 6 years? Para na nga kayong mag-asawa. Pero hindi ka pwedeng mamuhay na naka-rewind palagi. Hayaan mo ng ex mo. Hindi na kayo compatible dahil magkaiba talaga kayo ng goal sa buhay. Naninikip ang dibdib ni Sendo. Pakiramdam ko, sa akin talagang mali, kaya nagsisisi ako. Umiling si Marco. Pagsisisi saan? Dahil tumayo ka sa prinsipyo mo. Dahil hindi ka nagbigay. Alam mo, may kanya-kanya lang kayong gusto sa buhay na hindi ma-align. Saka pareho naman ninyong hindi iniintindi ang feelings ng isa't isa. Ayaw mo magkaroon ng anak, pero gusto niya kaya talagang sabog na. Isa pa, issue din ang insecurities mo dahil mas mayaman siya. May doubts ka rin na tapak-tapakan ka lang ng pamilya niya. Alam mo, walang mali na maramdaman mo yon. Hindi ka duwag at hindi ka isang lalaking walang itlog dahil lang sa ganyan. Alam kong gusto mo lang ng peace of mind para sa sarili mo. Kasi nung bata ka, hindi mo yan nakuha mula sa pamilya mo. Hindi yon sa ibig sabihin ay hindi mo kayang i-handle si Via.
Talagang hindi lang kayo nag-work. Hindi nyo kayang isa't isa. Para sa akin, Sendo, naniniwala ako na talagang may tamang lalaki para kay Via at may tamang babae naman para sa'yo. Hindi mo lang talaga nakikita sa ngayon. Nagpatuloy pa ang best friend niya. Alam kong mahalaga sa'yo ang pinagsamahan yung dalawa. At alam kong ganun din si Via. Pero pareho nyo nang pinili na bumitiw. Kaya panindigan nyo na lang pareho. Wala na siyang naisagot. Habang tumatagal na wala na si Via, marami rin naman siyang napapagtanto. Isa na roon ang mga sinabi ni Marco. Tama ito na hindi gaanong iniintindi ni Via ang kanyang nararamdaman. Kaya kahit damdamin ito, hirap din siyang intindihin. Kaya rin siguro ang dali niyang makaramdam ng insecurities at doubt. Baka nga, hindi lang talaga sila ang para sa isa't isa. Nabuhay siya sa magulong pamilya, sa pamilyang hindi vocal sa nararamdaman, kaya habang lumalaki, hirap na hirap siyang magsabi. Reyes! Tawag ng manager niya na si Sir Lim kinabukasan. Tumigil ito sa tabi ng mesa niya. Tiningnan ko yung quarterly forecast na ginawa mo. Matibay ang trabaho, kompleto at nakaka-impress. Salamat sir, sagot ni Sendo at pilit nang umiti. Gusto kong ikaw ang manguna sa client pitch sa susunod na linggo. Malaki ako, maaaring magdala ng tunay na paglago para sa kumpanya. At pagkakataon mo rin na may mapatunayan. Tumango si Sendo. Gagawin ko po ang best ko. Habang papalayo si Sir Lim, sumilip si Carla mula sa katabing cubicle. Oh, tingnan mo. Golden boy, sulit ang pagpupuyat. Natawa ng mahina si Sendo. Kaya nga. Inabalan na lang ni Sendo ang sarili na magtrabaho kaysa ang makipag-date. Ngayong wala na sila ni Via, iniisip niyang gugulin muna ang panahon na mapalago ang kanyang sarili. Naging mabilis ang mga linggo at ang mga buwan. Lahat minarkahan ng bagong proyekto, bagong deadline at panibagong puyat para sa kanya. Isang hapon, ipinatawag siya ni Sir Lim sa opisina. Palagi kang consistent, maasahan at napaangat mo ang buong team. Sabi nito habang nakapatong ang mga kamay sa mesa. Kaya prinomote ka namin bilang senior analyst. Congratulations! Nanlaki ang mata ni Sendo. Maraming salamat po sir. Hindi ko kayo bibiguin. Kasama ng promotion ang mas mataas na sahod, kaya masayang-masaya siya kahit papano. Kinagabihan, nilibre niya ang sarili sa isang disenteng restaurant. Doon sa restaurant na paboritong kainan ni Via na naging paborito niya na rin. Pero habang hinihiwa ang steak, napatingin siya sa kabilang mesa. Isang magkasintahan, nagtatawanan, nagbubulungan at nagsusubuan ng pagkain ang kanyang natanaw. Mabilis niyang iniiwas ang tingin at ibinalik sa sariling plato. Pero parang abo na lang ang lasa ng pagkain sa bawat kagat. Hindi pala ganon ang lasa ng tagumpay. Pag-uwi, binuksan niyang banking app. Medyo malaki nang naipon niya. Mas maganda pa kaysa sa dati. Makakabili na siya ng kanyang dream car. Kaunting trabaho pa, maliit na kondo naman ang pag-iipunan niya. Susubukan niya rin na magsimula ng investment. Hindi mo ba naiisip na magbakasyon? Tanong ni Carla isang hapon. Puro ka work, mag-take ka muna ng leave. Wala akong oras para dyan, sagot ni Sendo. Saka mas gusto kong mag-work. Ayaw niyang magbakasyon. Wala rin naman siyang gagawin na kahit ano. Kapag hindi siya nagtrabaho, maraming mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Marami lang siyang maiisip. Lalo na ngayong kababalita niya lang na may bagong boyfriend na si Via. At naiinis siyang mukhang mas masaya ito kaysa sa kanya noon. Pero siguro ay dahil bitter lang siya. Bitter dahil mas maayos ang buhay ng bagong boyfriend ni Via at mukhang walang problema sa pagbuo ng pamilya. Pero ang buhay na akala niya ay hindi na makakaahon mula kay Via, magkakaroon muli ng kulay sa pagdating ng isang babae. Congrats pare, may bago ka ng sasakyan. Natatawang sabi ni Marco na tumulong sa kanya na pumili ng sasakyan. Napangiti naman siya. Salamat! Amoy na amoy pa rin ang pagkabago ng sasakyan ni Sendo. Hindi matanggal ang ngiti niya habang minamaneho yun ang first time. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang taon, nakabili siya ng bagay na tunay na para sa sarili niya. Masaya siya kasi brand new niya nabili iyon. Paglabas niya sa dealership,
Kumikislap ang araw sa ibabaw ng hood. Sa wakas, meron na rin sa akin. Noon kasi, si Via lang ang mayroong sasakyan. Kapag may date sila, siya na ang nagpinagmamaneho. Doon pa lang, hiyang-hiya na siya kay Via. Dahan-dahan siyang nagmaneho sa mga kalsada ng lungsod. Maingat sa bawat liko at preno. Sa isang stoplight, napansin niyang napapatingin ang mga tao sa bago niyang kotse. Sa wakas, hindi na siya naiinggit. Ang mga ito na ang naiinggit sa kanya. Ngunit mabilis ding nadurog ang kanyang kayabangan. Pagliko niya sa isang mas makipot na daan, isang mabilis na tao ang sumulpot. Isang babae na may bitbit na bilao ng kakanin sa ulo ang basta nalang tumawid nang hindi lumilingon. Ay! Napakadyot si Sendo sa preno. Huminto ang kotse, ilang pulgada lang ang layo. Lumipad ang bilao dahil sa pagkabigla ng babae. Nagkalat ang sapin-sapin, kutsinta, puto at bibingka sa kalsada na parang konfeti. Pati sa ibabaw ng salamin ng kotse niya, may lumipad na kutsinta sa harap niya. Natigilan ang babae, natapilok ang paa at tuluyan ang natumba. Sus Mariosep! Sigaw ng isang tenderang nakakita. Agad bumaba si Sendo. Miss, patawad, ayos ka lang ba? Nakaupo na sa bangketa ang babae, hawak ang paa at nakatingin sa kanya na parang tutunawin siya ng tingin. Puno ng niyog ang blouse nito at may isang malagkit na kutsinta pang dumikit sa palda. Okay? Singhal ng babae. Mukha ba akong okay sa'yo? Yung kakanin ko. 3:00 pa ng madaling araw ako nagising para gawin yon. Buwisit na to. I swear, hindi ko nakita. Bigla kang sumulpot. Agad ako nagpreno. Congratulations! Sagot nito at may halong panguuyam. Buhay pa ako. Gold star. Pero patay ng negosyo ko ngayong araw. Namula ang mukha ni Sendo. Babayaran ko lahat. Yung kakanin, yung lahat. Umirap ang babae. Ano? Pati likod kong nananakit? Pati pawis ko? Pati dignidad ng sapin-saping dinurog mo sa semento? Nagtilian ang ilang nanonood, natatawa sa talim ng dila ng dalaga. Kahit siya, naiilang sa bunganga ng babae. Parang gusto niya munang takpan ng duct tape. Nagkamot ng batok si Sendo. Look, miss, please, pwede ba kitang dalhin sa ospital? Mukhang napilay ka. Ayos lang ako. Pilit siyang tumayo pero nang idinikit ang paa sa lupa, napangiwi ito sa sakit at muntik nang bumagsak. Nahawakan ni Sendo sa braso ang dalaga. Hindi ka ayos, hindi ka makalakad. Lalong lumalim ang titig nito. Tapos aasahan mo na magtitiwala ako sa lalaking muntik nang magpa-meet and greet sa akin kay kamatayan? Halos matamaan kita, oo. Pero hindi naman kita tinamaan. Pero nabala pa rin kita. Hayaan mong itama ko naman ang pagkakamali ko. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na ito sa passenger seat. Nakahalukip-kip ang mga braso habang nakapatong ang bakanteng bilao sa likod. Kathy ang pangalan nito. Yun ang nalaman ni Sendo matapos ang paulit-ulit na paghingi ng tawad. Siyempre, ani Kathy, pasimpleng nililibot ng tingin ang loob ng kotse. Bagong-bago, makinis, mahal, pero ang driver, reckless. Hindi ako reckless, mariing sagot ni Sendo at mahigpit ang kapit sa manibela. Bigla kang tumawid nang hindi lumilingon. Excuse me? May pedestrian priority. Priority doesn't mean natatawid ka na parang immortal ka. Bumaling ito sa kanya at nakataas ang kilay. Wow! Sinira mo ng araw ko, paa ko, kakanin ko, tapos ako pang sisisihin mo? Ang galing! Gentleman of the Year! Napabuntong hininga si Sendo. Sinasabi ko na ngang sorry, di ba? Ano pa bang gusto mo? Hindi naman kita natamaan. Pero dahil mabait ako, babayaran ko pa rin ang mga kakanin at paa mo. Napairap na lang si Kathy. Ikaw ang magbabayad. Of course. Hindi alam ni Sendo kung maiinis o matatawa siya. Galit siya. Oo. Pero bawat bitiw ng babae ay parang tusok na may kasamang virus sa kanya. Wala na. Paldo na sa kamalasan ng sasakyan niya. Bago pa lang, pero parang kailangan agad palitan. Matapos itong suriin ng nurse, umiling ito. Sprain lang, walang bali. Ibebenda lang natin tapos pain relievers. Humugot ng mahabang buntong hininga si Kathy.
So, mabubuhay pa ako? Praise the Lord. Baka makalakad pa ako ulit sa mundo at makapagbenta pa ng kakanin. Napapikit si Sendo. Pinisil ang tulay ng ilong dahil natatawa siya sa bunganga ni Cathy. Pinigil niya lang dahil mapapaaray ito. Ako ang sasagot ng bill. Huwag ka nang makipagtalo. Hindi naman ako makikipagtalo, sagot ni Cathy. Ikaw naman talaga magbabayad. Kung gusto mong gastusin ang pera mo para gumaan ang konsensya mo, bakit ko naman pipigilan? Tinitigan ni Sendo ang dalaga. Ang daldal mo, no? Tumigil naman ito. Na-realize na kanina pang nagsasalita. Natawan na lang si Sendo. Habang hinihintay ang resibo, nakapatong ang bilao sa hita ni Cathy na wala ng laman. Malungkot itong tumingin dito, sabay yakap na parang naiiyak. Muling natawa si Sendo at napailing. Malala na siya. Natatawa na siya sa isang estranghero. Kawawa naman ang mga kakanin ko. Hindi mo lang dumiretso sa bibig. Pinisa kayo agad sa kalsada ng walang hiya. What a tragic stories for all of you, aking mga kakanin. Madramang sabi ni Cathy. Bibilahan kita ng bagong sangkap sa mga kakanin mo. Alok ni Sendo sabay tawa. Then, babayaran ko ang dapat na tubo mo. Bumusangot naman si Cathy. Bayaran mo na lang lahat. Ako mamimili. Pero paano ko naman papapresyohan ng emotional damage ko? Ang trauma ng mga kakanin kong namatay ng maaga. Bahagyang humalakak si Sendo. Sabihin mo lang. Binayaran niya na nga ang dalaga. Napapangiti siya habang nagbibilang ito ng pera. Binabasa pa ng laway kapag nagbibilang. Parang babaeng haling sa pera. Nagbibilang at ayaw maungasan. Nakabenda na ang paa, sumakay ulit si Cathy sa kotse. Hindi naman tumigil ang bibig nito. Ayaw ni Sendo ng maingay. Naririndi siya kaagad. Pero sa hindi niya malamang dahilan, natutuwa siyang makinig kay Cathy. Dahan-dahan na, baka may isa pang vendor ng kutsinta dyan. Endangered species kami. Saad nito. Hindi ka ba naubusan ng sinasabi? Tanong ni Sendo. Napairap ito. Kapag naiinis ako, hindi. Napangiti siya kaagad. Kung ganun, mananahimik na lang ako. Please do. Silence is golden. Unlike may poor kakanin. Kinagat ni Sendo ang dila para hindi matawa. Pagdating sa maliit na bahay nito na may mga paso sa harapan, tumingin si Cathy sa kanya at biglang naging seryoso. Look, galit pa rin ako. Tinakot mo ako at nawalan talaga ako ng benta ngayong araw. Baon ko dapat yun sa school at pang thesis ko. Pero, napabuntong hininga ito. Salamat, dahil hindi mo ko iniwan sa kalsada. Hindi lahat gagawin yon. Nabigla si Sendo. Hindi niya inasahan ang pagbabago ng tono nito. Hindi ko magagawang iwan ka ron. Sinipat siya ni Cathy na para bang sinusukat ang katapatan ng kanyang mga mata. Maya-maya'y ngumiti ito sa kanya. Mabagal na umusad si Sendo pa uwi at mahigpit ang hawak sa manibela. Ano bang nangyari sa akin ngayon? Papalitan na ba kita? Muntik na niyang mabangga si Cathy. Sinira niya ang hanap buhay nito ngayong araw. Nilait, inasar, tinuligsa pa siya. Pero kahit ganon, parang gumaan ang dibdib niya. Sa gitna ng nagkalat na kakanin at mapanuyang mga biro, may sumilip na kakaibang pakiramdam. Parang may pumukpok ng liwanag sa lungkot niya na matagal nang nakabalot. Napailing siya sa bintana at natawa ng mahina. Cathy! Akala niya ay hindi niya na ito muling makikita pa. Subalit may iba yatang plano ang tadhana para sa kanila. Nasaan ka na ba? Hinihintay ka na ng pamangkin mo. Saad ng kanyang ate sa tawag. Pababa na naman si Sendo ng kotse. Papunta na ako, ate. Nandito na nga. Nang maibigay niyang regalo, pumunta na siya sa isang sulok. Umaalingaw-ngaw sa maliit na bulwagan ang tawanan ng mga bata. Kumuha siya ng soft drink at bahagyang nakikipagkwentuhan sa ilang mga kamag-anak. Ikapitong kaarawan ng pamangkin niya, kaya naroon ang buong angkan. Dapat madali lang ang Sabadong yon hanggang sa mapansin niya ang isang babae. Ladies and gentlemen, kids and kids at heart, boses ng babaeng clown sa mikropono. Nilingon ito ni Sendo, may makeup ang mukha, nakasuot ng sobrang laking sapatos at may kulot na peluka. Nilalaro nito ang 3 bola, pinapahulog ang isa para patawanin ang mga bata. Pero hindi ang palabas ang tumusok sa isip ni Sendo, kundi ang tinig nito. Parang pamilyar sa kanya. Nagpatawa pa ang payaso.
Nag-udyok ng mga laro, pinasali ang matatanda. Naningkit ang mga mata ni Sendo. Kathy, nabulunan siya sa soft drink na iniinom. Nagkita lang sila noong isang araw, kaya makikilala niya agad ito kahit may make-up pa. Alam niyang si Kathy iyon. Okay, bring me naman tayo. Bring me sinturon. Malakas na sigaw ni Kathy. Agad namang nagtakbuhan ang mga bata. Bahagyang natawa si Sendo nang lumapit ang pamangkin niya. Tito, belt! Bulalas nito. Natatawa niyang hinubad ang belt. Kumunot ang noon niya nang biglang tumili ang iba. Sa kanya na-realize na siya pala ang tinitilian. Hoy, Andre! Bakit mo pinapatanggal ang belt ng tito mo? Baka masilipan. Makikita namin yan. Sendo, ang hat mo. Palahi nga. Humalakak na lang siya at napailing. Alam ng mga ito na single na siya kaya siya naman ang puntirya. Nang mahubad niya ang belt, napatingin siya kay Kathy. Nakaawang ang bibig nito habang nakatingin sa kanya. Marahil ay nakilala siya nito, kaya doon pa lang nakumpirma niyang si Kathy nga ang clown. Umiwas ito ng tingin at napalunok. Nagpatuloy ang laro ng Bring Me, kaya naman umupo na lang ulit si Sendo. Mayami nagsalita ang kasama ni Kathy. Okay. Bring me. Pogi. Marami agad bata ang humila sa kanya na parabang siya lang ang pogi sa event na yon. Nagtawanan tuloy ang ibang bisita. Nang makalapit si Sendo, napatingin siya kay Kathy. Umiwas ito ng tingin at halatang naiilang. Napangiti na lang si Sendo. Pogi bang isang to, Kathy? Tanong ng clown na kasama nito. Marahan namang tumango ang dalaga, sabay tingin sa kanya. Oo, pogi. Muling natawa si Sendo, parang may lumilipad na kung ano sa kanyang sikmura. Makalipas ang kalahating oras, nagpaalam si Kathy sa mga bata at nagtungo na sa likod ng kortina. Nandoon ito, nakaupo, umiinom ng tubig, pawis at hinihingal. Nagkukunwaring abala sa cellphone si Sendo, malapit sa tabi nito, pero lihim na pinagmamasdan ang dalaga. Tumunog ang cellphone ni Kathy. Hello po? Opo, si Kathy ito. Sagot nito. Mayami ay pumiyok ang tinig ng dalaga. Ano po? Ospital? Saan? Bahagyang natigilan si Sendo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nanginginig ang kamay, hawak ang cellphone. Si Mama? Bumagsak ngayon? Patuloy ang ingay ng party. Sigawan, tugtog at palakpak. Pero nakikita niyang parang tumigil ang mundo ni Kathy. Tumulo ang luha nito at tila hinahati ang makeup sa mukha nito. Tinakpan ni Kathy ang bibig at pinipigil ang hikbi. Sige. Pupunta ko ngayon. Ingatan niyo po siya. Mabilis nitong sinuksok ang cellphone sa bag at kinakalat ang gamit. Pilit nitong tinanggal ang costume. Napatayo na si Sendo at gusto na itong tulungan. Ngunit biglang nanghina ang paa ng dalaga. Ang natapilok na bukong-bukong, ilang araw pa lang ang nakakaraan. Kubirot kaya natisod ito bago pa bumagsak si Kathy. Hinawakan niya na ito. Kathy, dahan-dahan. Napatingin si Kathy, gulat, luhaan at sabog na ang make-up. Ikaw? Oo, ako. Mariin niya ang sagot. Ano nangyari? Si Mama nasa ospital, kailangan kong pumunta ngayon. Tumango naman siya. Ako na mag-ahatid. Kaya ko na. Alos hindi ka na nga makatayo. Putol ni Sendo. Tigilan mo na ang pakikipagtalo sa akin. Ako ang magmamaneho. Dadalhin kita sa mama mo. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na si Kathy sa passenger seat. Inabutan niya ito ng wet wipes para punasan ang mukha nito. Isang ospital din na lang mama mo? Tanong niya rito. St. Gabriel's, mahina nitong sagot. Tumango si Sendo at pinaharurot ang kotse. Tahimik ang loob at tanging makina lang ang maririnig. Paulit-ulit, pinupunasan ni Kathy ang mukha na wala ng make-up pero puno naman ng luha ang mga mata. Namumula na ito sa pag-iyak. Siguro, iniisip mong mukha kong katawa-tawa. Bulong nito. Lumingon si Sendo sandali. Nakikita ko lang ang isang taong nag-aalala sa kanyang ina. Walang katawa-tawa sa sitwasyon mo ngayon. Nanginig ang labi ng dalaga. Siya lang ang meron ako. Kung may mangyari sa kanya, huwag mong isipin yan. Mahinang tugon ni Sendo. Nandito na tayo. Magiging okay ang nanay mo. Pumikit si Kathy at mahigpit na hawak ang palad. Wala na ang matabil na si Kathy.
Sa tabi niya ngayon, isang anak lang na takot na mawala ng ina. Pagdating nila, dali-dali silang pumasok sa ER. Abala ang mga nurse sa mga pasyente. Lumapit ang doktor. Kamag-anak ba kayo ng pasyente? Anak po ako po. Hingal ni Kathy. Kamusta po siya? Ngumiti ang doktor. Stable na. Mababa lang ang presyon at dehydration. Hindi na kamamatay. Pero kailangan niyang magpahinga at bantayan. Mabuti na lang at dadala agad. Parang nabunutan ng tinig si Kathy. Ay, salamat sa Diyos. Ramdam ni Sendo ang biglang pagluwag ng dibdib niya. Kahit hindi naman niya ina ang naroon. Nahawa lang siguro siya sa bigat ng takot ng dalaga. Lumipas ang ilang oras, nakaupo si Kathy sa upuan. Nakayuko at ang mga kamay ay magkasugpong. Katabi nito si Sendo at tahimik lang. Sa wakas, nagsalita si Kathy. Salamat, pwede ka nang umalis. Pasensya na sa abala. Hindi mo na ako uwi. Sasamahan kita. Sagot ni Sendo. Napatingin ito habang mapupungay ang mata. Para bang na-appreciate nito ang sinabi niya. Ilang oras pa, bumalik ang nurse. Stable na po ang pasyente. Pwede na po siyang puntahan. Huminga ng malalim si Kathy. Salamat. Lumingon ang dalaga sa kanya. Salamat ulit. Alam mo, nung muntik mo na ako mabangga, sabi ko sa sarili ko, ang hambog naman ng lalaking to. Ngumiti si Sendo. At ngayon, bahagya itong ngumisi. Ngayon, medyo mas mababa ng yabang mo. Natawa si Sendo. Progress na yon. Nagtagal ang tingin ni Kathy sa kanya at malambot na ngayon. Salamat, Sendo. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko kakayaning makapunta rito sa ospital. Sa totoo lang, nanginginig na ako ng sobra. Hindi kasi ako makapag-isip ng tama kapag ganito may emergency. Nagkibit balikat siya. Kahit sino gagawin yon. At huwag ka mag-alala. Ate ko ang nagpapaparty. Kaya alam na nilang dahilan kung bakit bigla kang umalis. Babayaran pa rin kayo sa tamang halagang napag-usapan. Marahang tumango si Kathy at napangiti. At sa katahimikan ng ospital, may hindi maipaliwanag na pagbabagong nangyari. Yun na pala ang simula ng bagong yugto ng buhay ni Sendo. Akala ni Sendo hanggang doon na lang talaga. Pero mukhang gagawa palagi ang tadhana ng paraan para mag-cruise ang kanilang mga landas. Everyone, may susunod na trainee na ngayon. Paki-welcome, Kathy Moreno. Nanlaki ang mga mata ni Sendo nang makita si Kathy. Nagulat din ito nang makita siya. Hi! Magaan ang tinig nito nang maabot ang mesa ni Sendo. Hindi mo ba inasahan na makikita mo ako dito? Ako rin kasi, sir. Napalunok si Sendo at napangiti. Hi. Wow. Makikita mong beauty ko. Napakamot ito sa leeg. Dito ka pala nagtatrabaho. Huwag mo akong masyadong pahirapan na. Kumikislap ang mga mata niya sa pagkilala. Okay, maging maayos ka lang sa trabaho, walang problema. Kailangan nating maging functional sa opisina. Tumango naman agad si Kathy. Punong-puno ng trabaho ang mga unang araw. Mabilis matuto si Kathy, isang turo lang rito. Si Sendo, tahimik na gumagabay dito kahit alam niyang hindi niya yun trabaho. Pakiramdam niya kasi, walang tiyaga magturo ang iba niyang katrabaho. Nayayamot na agad. Pinapaliwanag niya ang mga sistema at proseso. Pinapanood kung paano nito iniintindi ang bawat salita. Mabuti na lang, nandito ka sir. Ang sungit ng ibang katrabaho mo. Reklamo ni Kathy. Mahina siyang tumawa. Pasensya na, pero sure ako marami ka matututunan sa akin. Ang program mo sa college, program din na natapos ko nang nasa college ako. Pagkatapos ng trabaho, mas madalas silang magkita. Coffee shop ang naging kanlungan nila. Maliit na parke para sa evening walks ang naging pahinga nila ni Kathy. Isang gabi, naupo si Kathy sa booth sa tapat niya. Pagod sa klase at sa OJT nito. Nakakapagod. Kung hindi lang pangarap ni nanay na makagraduate ako, ay, ewan ko na lang. Nakakapagod kapag graduating na. Kaya mo yan. Naniniwala akong makakapagtapos ka. Nakangiting sabi ni Sendo. Kapag nakatapos ka, tutulungan kitang makapasok sa company. Gusto niyang kasama sa trabaho si Kathy. Hindi niya lang maamin, pero masaya siya kapag kasama ito. Walang boring na sandali kapag nag-uusap silang dalawa. Hindi lang doon natapos ang kanilang ugnayan. Nagpresenta rin siyang tulungan ito sa ibang bagay.
Isang maulang gabi, tinawagan siya ni Kathy sa panic. Reyes, kailangan ko ng tulong. Ang thesis ko ang gulo. Parang binabare ng utak ko. Saad ng dalaga. Calm down, sabi niya at mahinang tumawa. Pupunta ako. Tapos na ako sa trabaho ko. Pagdating niya, napalibutan si Kathy ng notes of half-written pages. Nakakunot ang noo nito sa pagka-frustrate. Gamit din ito ang pinahiram niyang laptop. Naawa kasi siya nang makitang sa cellphone lang ito nagtatype para sa thesis nito. Alam mo, para sa taong ganito ka-organisado, ang gulo mo, sabi ni Sendo at naupo na sa tabi nito. Lumipas ang oras sa discussion at correction. Nakikipag-debate, nagbibiro, paminsan-minsan umiiyak kapag hindi niya pinapayagang laktawan ng step. Ngunit palaging tumatawa at natatagpuan niyang ngumingiti rin. Sa huli, mas maayos at coherent ang thesis. Huminga si Kathy ng malalim at tumingin sa kanya. Hindi mo lang ako tinulungan sa words. Pinadali mo rin ang buhay ko, boss. Napahalakak naman si Sendo. Ginawa ko lang ang kaya ko. Lumipas ang mga linggo at naging mga buwan. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Isang gabi, pagkatapos ng study session at tahimik na paglalakad, huminto sila sa sidewalk. Ang liwanag ng streetlight ay dahan-dahang pumapailaw sa kanilang mukha. Kathy, simula ni Sendo. Gusto ko kasama ka. Hindi mo alam pero kapayapaan ang dinadala mo sa aking damdamin. Tumingin siya rito. Nanlaki ang mga mata ni Kathy nang ayusin niyang mukha nito. Nakita niya pang namula, kaya bahagya siyang natawa. Hoy, wala tayo sa romantic movie ah. Bulalas ni Kathy. Mas lalo pa siyang lumapit at bumulong sa tenga nito. Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Pwede ba? Natulala saglit si Kathy nang makalayo siya. Seryoso ka? Mukha ba akong kaligaw-ligaw? Saka gagraduate pa ako, magtatrabaho. Ikaw, 6 years ang tanda mo sa akin. Baka nasa isip mo na ang pag-aasawa. Hindi pa yun ang priority ko ah. Marahan siyang tumango. Hindi pa rin yun ang priority ko. Kaya ko maghintay. Hindi pa rin nawawala ang trauma niya pero gusto niyang umibig muli. Ayaw niyang manatiling nanghihinayang sa nasayang na relasyon nila ni Via. Hindi pa siya handa noon, pero ngayon, hindi niya alam kung bakit kahit anong maging desisyon ni Kathy, magiging handa siya. Hindi niya batid kung dahil lang basta stable na siya, nasa perfect timing na ang lahat, o talagang iba lang kapag si Kathy. Dahil sa dalaga, hindi siya nakakaramdam ng insecurities at doubts. Kapag kay Kathy, hindi siya nakakaramdam ng pressure, hinahabol na timeline at pagmamadali. Kapag si Kathy, maingat din ito sa bawat desisyong gagawin. Tiningnan siya ni Kathy. Sure ka ba? Sa bahay ka maliligaw para kita ng nanay ko. Okay na okay sa akin yun. Sagot niya dito at marahang tumango. Bahagya itong yumuko. Sige, pwede mo akong ligawan. Galingan mo. Simula nga ng araw na yon, nanligaw na si Sendo. Hindi siya nainip sa panliligaw dahil walang oras na hindi siya naiinip kasama ang dalaga. Kahit simpleng pag-uusap, masayang-masaya na siya. At nang makagraduate si Kathy, doon siya nito sinagot. Labis ang kagalakang nararamdaman ng kanyang puso ng sandaling iyon. Pakiramdam niya, wala siyang kahit anong pressure na nararamdaman. Pakiramdam niya, hindi niya kailangan magmadali. May buhangin ba sa mukha ko? Gandang-ganda ka na naman sa girlfriend mo? Natatawang sabi ni Kathy. Natawa rin siya. Walang buhangin. Tama, ang ganda-ganda mo. Niyakap niyang dalaga habang pinagmamasdan nila ang sunset sa beach. 6 na taon sila ni Via noon pero hindi niya kailanman naramdaman ang gaan na nararamdaman niya kapag si Kathy ang kasama. Pwede ba akong magtanong? Tanong ni Kathy. Ano mang gusto mo? Ngumuso ang kanyang girlfriend. Iniisip mo pa rin ba siya? Si Via? Nanikip ang dibdib ni Sendo. Itinoon niya ang paningin sa dagat. Minsan, hindi dahil mahal ko pa rin siya. Kusa lang bumabalik. 6 na taon din kasi yon. Tumango si Kathy. Inaasahan ko na hindi madaling burahin. Aaminin ko, minsan nagsiselos din ako. Mabilis siyang napalingon. Selos? Kathy, hindi mo kailangan magselos. Ngumiti ito ng banayad at may halong pait. Alam ko, hindi ko dapat maramdaman pero tao lang ako.
Gayunpaman, ayoko makapaglaban sa nakaraan mo. Mas gusto kong unahin ang hinaharap na binubuo natin ngayon. Napatigil si Sendo, halos hindi makapaniwala sa bigat ng pagiging mahinahon ni Kathy. Para bang hindi siya karapat-dapat sa ganoong klase ng pag-unawa. Pinisil niya ang kamay nito, ngunit nanatiling mabigat ang kanyang dibdib. Kathy, may mga bagay akong hindi pa nasasabi. Mga bagay na dapat mong malaman. Kumunot ang noo ni Kathy. Sabihin mo, mas pipiliin ko ang katotohanan kahit masakit. Sandali silang pinuno ng ugong ng mga taon. Kay Via, hindi lang kasal at anak ang issue. Ang ugat noon ay kawalan ko ng tiwala sa sarili. Mayaman ang pamilya niya, kami hindi. Sa tuwing nasa paligid nila ako, pakiramdam ko outsider ako. Kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Ngumingiti sila pero sa totoo lang, nilunok niya ang pait. Tinatrato nila akong parang aso. Parang dinampot lang ako ni Via mula sa kalsada. At ang pinakamasakit, wala siyang pakialam. Hindi niya ako ipinagtatanggol. Ang iniisip lang niya, gusto niya ng kasal, gusto niya ng anak. Gusto niya sa oras na yon, hindi mahalagang nararamdaman ko. Mas hinigpitan ni Kathy ang hawak sa kanya. Mata man itong nakikinig. Nagpatuloy si Sendo. Pinilit kong huwag maging gaya ng mga magulang ko. Gabi-gabi silang nagtatalo tungkol sa bayarin. Si tatay, halos hindi mabali ang katawan sa dalawang trabaho. Si nanay, halos araw-araw, hinihiling nang mamatay na kami para wala na silang problema. Nangako ako, hindi ako magdadala ng anak sa ganung buhay. At kay Via, parang wala siyang pakialam sa trauma ko. Sa kanya, deadline lang o wala na. Hindi ko rin naman siya masisisi. Gusto niyang magkaroon ng anak, pero ayokong ibigay. Namigat ang mga mata niya, bagamat walang luha ang bumagsak. Hindi ko magawa. Hindi ko kayang sirain ang panatang yon. At kapalit nun, nawala siya. Kaya ngayon, habang maaga pa gusto kong sabihin sa'yo na hindi ako handang magkaroon ng anak. Hindi ko alam kung magiging handa ako o talagang ayoko na lang magkaroon ng anak. Huminga ng malalim si Kathy saka tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap hindi sa awa kundi sa pag-unawa. Hindi sa takdang panahon nabubuo ang pamilya, wika nito ng marahan. Nabubuo ang pamilya sa pagmamahal at pagsusumikap. Mas gugustuhin kong tayo lang ang magkasama kaysa magkaroon tayo ng anak na alam kong hindi ka pa handa. Matapang ako na magkaroon ng anak, kahit mahirap ipaglalaban ko ang bata. Pero kung malaking sugat na yun para sa'yo, kaya kong intindihin, Sendo. Wala sa aking problema, magkaroon man tayo ng anak o hindi. Parang hinampas ng alon si Sendo at nawala ng hangin. Naiintindihan mo ako? Siyempre, sagot ni Kathy. May mga pamilyang sagana sa pera pero walang pagmamahal. Nagkakawatak-watak pa rin. At may mga pamilyang ang ulam lang ay sardinas at tuyo pero buo dahil hawak nilang isa't isa. Oo, mahalagang pera. Oo, mahalagang katatagan. Pero ang pagmamahal, ang pagpupursige na maging mabuting mga magulang, yun ang nagpapatibay sa kanila. At hindi yun kaya ng lahat. Kaya kung alam kong kaya ko na, kakayanin ko rin. Pero sa ngayon, sasabayan kita. Kasi nakikita ko ang takot mo. Sasabayan ko ang takot mo hanggang sa maramdaman mong hindi ka na nag-iisa. Hinagod nito ang kamay ni Sendo gamit ang hinlalaki. Hindi ko kailangan ng mga anak. Hindi ko kailangan ng deadline. Ang kailangan ko ay taong mamahalin ako, pipiliin ako at makakasama ko sa kahit gaano katagal. Yun ang mahalaga, Sendo. Maghihintay ako sa'yo na maging handa ka. Kung hindi pa rin talaga, okay pa rin kahit tayong dalawa lang. Doon na tumulo ang mga luha ni Sendo. Kahit kailan, hindi niya yun narinig kay Via. Hindi nito iniintindi ang mga takot niya sa buhay. Maaring ang babae ang nanganganak, pero ayaw niyang dumating ang araw na magsisisi ang isang anak dahil hindi sila naging sapat. Mahigpit niyang niyakap si Kathy. Mas lalo niyang minamahal ang dalaga. Kaya simula ng araw na yon, nangako siya sa kanyang sarili. Susubukan niyang tanggalin lahat ng takot na nararamdaman niya mula pa noong bata pa siya. Isang hapon, nakita niya si Via sa isang cafe. Mas maikli na ang buhok nito, namimilog na ang tiyan dahil sa pagbubuntis. Natigilan si Sendo. Hindi pa siya nakikita ni Via. Nakikipag-usap ito sa barista, mahinahon ng tinig at magalang.
Sa daliri nito, kumikislap ang gintong singsing. Dahan-dahang huminga si Sendo. May bahagi sa kanya na gustong tumakas, maglaho bago siya mapansin. Nang lumingon si Via, nagtagpo ang kanilang mga mata. Bahagyang nabigla ang mukha, ngunit agad ding nakabawi. Sendo! Via! Matagal na rin, sabi ni Via habang himas ang tiyan. Oo, mahina ang tinig ni Sendo. Matagal na. May maliit na ngiti sa labi ni Via. Pwede ba? Itinuro nito ang bakanting silya sa harap. Siyempre. Maingat itong umupo, pilit iniiwas ni Sendo ang tingin, ngunit ang anyo nito ngayon, isang anyo na hindi niya kailanman inisip. Pero alam niyang pangarap ni Via noon na hindi niya tinupad. Kumusta ka na? Tanong ni Via. Nag-alinlangan si Sendo pero sumagot pa rin. Abala pa rin sa trabaho. May girlfriend na rin ako. Bahagyang tumaas ang kilay nito. Mabuti naman. Masaya ako para sa'yo. Ikaw? Tanong ni Sendo kahit ang sagot ay malinaw sa harapan niya. Muling hinaplos ni Via ang tiyan. Nagpakasal ako 1 taon pagkatapos nating magkahiwalay. At eto, buntis na sa pangalawa namin. Congratulations, sabi ni Sendo. Dati, galit ako. Biglang pag-amin ni Via. Pagkatapos nating maghiwalay, akala ko sinayang mong oras ko na makasarili ka. Galit ako dahil hindi mo ibinigay ang hinihingi ko. Pero ngayon, naiintindihan ko. Hindi pala pagiging makasarili yon. Magkaiba lang tayo. Magkaibang buhay ang gusto nating dalawa. Alam mo, na mahal kita noon. Huminga si Sendo ng malalim. Pero tuwing iniisip ko ang hinaharap na gusto mo, hindi ako makahinga. Natatakot ako mabigo ka. Mabigo ang mga anak natin kahit hindi pa sila dumarating. Para sa akin, ang pag-ibig ay pagtitiis. Para sa'yo, katiyakan. At hindi ko maibigay yon. Lumambot ang tingin ni Via. Alam ko na ngayon, at baka ako rin masyadong matigas, masyadong takot na maubusan ng oras. Pero galing din yun sa takot. Takot na hindi na ako maging ina. Takot na mawala ang pagkakataon sa akin. Dahan-dahang tumango si Sendo. Magkaibang takot, ngunit parehong umubos sa kanila. Pagkatapos mag-usap, magaan ang loob na nagpaalam sila sa isa't isa. Masaya siyang nakitang muli si Via at nagkaroon ng mahinahong pag-uusap. At least, alam ni Sendo na wala ng bigat sa pagitan nilang dalawa. Pagka-uwi niya, nagulat siya nang makita ang kanyang ama at ina na nasa harap ng bahay. Nay! Tay! Maingat niyang tawag. Lumapit ang kanyang ina at may kislap ang mga mata. Sendo, kailangan nating mag-usap. Umawang ang kanyang bibig. Bakit po kayo nandito? Gabi na. Ayos lang po ba ang lahat? Bakas ang lungkot sa mukha ng kanyang ama. Mahalaga to. Pakiusap, pakinggan mo muna kami. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Pero pinapasok niya pa rin ang mga ito. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Kailangan naming humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Para saan? Tanong niya rito. Para sa lahat, mahinang wika ng kanyang ina. Sa mga sigawan, sa mga pagtatalo, marami kaming pagkukulang sa inyong magkakapatid. Sobra kaming nagpadala sa mga problema namin noon. Sobrang galit, sobrang sira para maging mga magulang na karapat-dapat sa'yo at sa iyong mga kapatid. Napalunok si Sendo. Nay! Dumaloy ang luha sa pisngi ng kanyang ina. Pinagsisisihan namin ang mga gabing isinumpa namin ng buhay na sana'y hindi kami nagkaanak. Ang mga oras na naghalik kami sa'yo sa mga bagay na hindi naman dapat. Hindi kami sapat. Nabigo kami sa inyong magkakapatid. Lumapit siya, nanginginig ang katawan at halos bumuhos ang emosyon. Sinasabi niyo po ito ngayon? Oo, sagot ng kanyang ina. Ngayon lang namin lubos na nauunawaan kung gaano namin kayo nasaktan at labis kaming humihingi ng tawad. Tumango ang kanyang ama. Natakot kami, Sendo. Natakot sa buhay. Natakot na mabigo kami sa inyo. Pero mahal ka namin, anak. Mahal namin kayo.
kahit na hindi kami naging sapat para sa inyo. Naramdaman ni Sendo ang paghihina ng mga tuhod. Parang bumagsak ang mga taon ng galit, guilt at sugat na hindi pa natatapos. Umupo siya sa hagdan habang ang luha ay malayang dumadaloy. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang matagal niya nang hinahangad. Ang pagpapatawa, pagkilala at pagmamahal ng mga ito. Lumuhod ang kanyang ina sa kanyang tabi at niyakap siya ng mahigpit. Pasensya na at hindi namin nasabi agad. Pasensya na sa bawat salita, bawat sigaw, bawat gabing pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Nagkamali kami. Ipinako ni Sendo ang mukha sa balikat nito at parang batang umiyak. Daladala ko po ito buong buhay ko. Ang galit, ang takot at ang pakiramdam na hindi sapat. Matagal ko na po itong pasan. Umupo ang kanyang ama sa hagdan sa tabi niya at dahan-dahang hinaplos ang likod. Patawarin mo kami. Bakit ngayon, pagkatapos ng lahat ng taon? Ngumiti ang kanyang ina ng bahagya at isang luha ang dumula sa pisngi. Dahil kinausap kami ni Kathy. Pinapaalala niya sa amin kung ano talaga ang mahalaga. Na ang pagmamahal, ang pagkilala sa mga pagkakamali namin noon, hindi pa huli para sabihin. Maayos na ang buhay ninyong magkakapatid, pero tumatak ang mga pinagdaanan nyo sa inyong mga pagkatao. Kailangan naming sabihin ito para sa iyo at para sa amin. Parang lumaki ang puso ni Sendo sa mga salita nito. Hindi na lubos inaasahan na magagawa yun ni Kathy. Nabuksan ang mga sugat para sa kanya para mabilis na maghilom. Maya-maya, umuwi na rin naman ang kanyang mga magulang. Nang makauwi, kahit madaling araw, hindi niya na talaga kaya. Nagmaneho si Sendo papunta sa apartment ng dalaga. Natagpuan niya si Kathy sa sala, may bahagyang ngiti. Nagulat ako na sinabi mong pupunta ka. Madaling araw na eh. Mabuti na lang gising pa ako at walang pasok sa trabaho bukas. May problema ba? Saka bakit namumugto ang mga mata mo? Hindi na nito na ituloy ang mga sinasabi nang nilapitan niya ito at hinalikan. Matagal yon, puno ng pagnanasa, pagmamahal, lahat ng taon ng pagdududa, takot at pangungulila. Tumawa si Kathy ng mahina sa kanyang mga labi, humakbang ng bahagya palayo at mga kamay sa balikat niya para pigilan siya. Sendo, anong nangyayari sa'yo? Gigil na gigil ang walang hiya, mamaga ang labi ko sa'yo. Huminga siya ng malalim at naluha na naman sa bayakap dito. Wala, masaya lang ako. Masayang masaya. Gusto ko nang magkaroon tayo ng baby. Naitulak agad siya ni Kathy. Ha? Ano? Handa na ako, sabi niya at inilagay ang palad nito sa kanyang mukha. Matagal akong natatakot. Natatakot akong hindi maging sapat. Pero sa'yo, alam kong kaya ko. Gusto kong maging ama. Gusto kong palakihin ang mga anak natin kasama ka. Gusto ko tayo. Sendo, seryoso ka? Handa ka na? Saka ganyan ka pala kapag masaya? Gusto mo pala akong buntisin? Oo, sagot niya at mahinang tumawa kahit naluluha. Dahil ikaw, natatakot pa rin ako na mabigo pero matapang ako dahil naniniwala ka sa akin. Alam mong kaya kong maging mabuting ama at gusto kong subukan kasama ka. Ngumiti si Kathy at tila hindi makapaniwala. Ang gwapo mo. Alam mo ba yon? Napangiti naman siya kaagad. Hinawakan ni Kathy ang mukha niya. Ang dramatic mo. Alam mo rin ba yon? Hindi ako dramatic. Protestang sagot niya. Emotional lang ako dahil sa mga ginagawa mo para sa akin. Alam kong kinausap mo ang mga magulang ko. Kaya napag-usapan na namin ang mga nangyari noon. Muling naglapat ang kanilang mga labi hanggang sa lumalim iyon. Binuhat niyang dalaga pero agad itong tumigil at bumaba. Gulong-gulo naman si Sendo at medyo lasing pa sa mga nangyari. Bakit? Pinitik nito ang kamay niya na nasa bewang nito. Bawal muna. Kasal muna. Saka nandiyan ang nanay ko sa kabilang kwarto. Tumawa naman siya at niyakap na lang ito. Madaling araw na, promise. Walang mangyayari. Tabi na lang tayong matulog. Gumanti naman si Kathy ng yakap at para silang ewan na inuugoy ang isa't isa. Hirap mong pasayahin, nakakagulat, humihirit ng baby. Tawang-tawa naman si Sendo. Sa gigil niya, binuhat niya ito na parang sako kaya muntik nang mapatili. Nang ihagis niya sa kama,
Todo bato naman ang unan sa kanya. Nag-asaran lang sila ng tahimik dahil baka magising ang nanay nito. Pero gaya ng kanyang pangako, nagtabi lang sila sa kama. Maliit ang kapilya kung saan ginanap ang kasal nila. Simpleng kasal lang dahil yon ang pareho nilang gusto. Nakatayo si Sendo sa harap habang kinakabahan at hinahatak-hatak ang cuff ng kanyang suit. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Natulala si Sendo nang matanaw si Cathy. Dumaan si Cathy sa aisle. Simpleng puting gown ang suot nito at walang kahit na anong palamuti. Simple lang din ang ayos ng mukha pero sobrang ganda na para sa kanya. Wala itong mga diamante at tanging belo lang ang suot. Ang ganda-ganda niya! Mahinang bulong ni Sendo. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Baka mahimatay ka sa ganda ng mapapangasawa mo, pare. Tumawa si Sendo ng kaunti. Nang makarating si Cathy sa harap niya, hinawakan niya ang mga kamay nito. Hi Pogi, ikaw bang groom ko? Oo naman, bulong ni Sendo pabalik. Ang ganda mo. Alam ko, papayag ba naman akong hindi magandang bride mo? Biro nito na nagpatawa sa kanya. Nagsimula ang pari sa seremonya. Nakatingin lang si Sendo kay Cathy. Napapangiti siya kapag nakikitang napapangiti ito. Cathy, taon-taon akong natatakot. Natatakot na hindi sapat. Natatakot na ulitin ang mga pagkakamaling hindi ko naman hinihingi. Saad niya sa microphone. Pero ikaw, ginawa mo akong matapang. Ipinakita mo sa akin na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpili sa isa't isa, araw-araw, kahit mahirap ang buhay. Pangako ko, patuloy kitang pipiliin. Pangako ko, itatayo natin ang tahanan na gusto nating dalawa. Gaano man kaliit o kasimple. Pangako ko, mamahalin kita, hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Kumislap ang mga mata ni Cathy. Hinugot nito ang papel sa bulsa. May babasahin ako. Pasensya na. Best in código kasi ako since kinder. Father, pwede bang you may kiss the bride na agad? Skip na natin to. Kinakabahan ako. Natawa naman ang mga bisita nila. Tumawa rin siya kay Cathy na hindi nauubusan ng kulit sa katawan. Sendo, sobra ka nag-iisip. Dala mo napakaraming takot na hindi mo na kailangan. At heto ka, nakatayo sa akin, nangangako ng habang buhay. Hindi ko kailangan ng yaman. Hindi ko kailangan ng perpektong bahay o ng plano. Kailangan lang kita. Dahil sa'yo, tumatawa ko, ligtas ako at minamahal ako. Yun lang ang hahanapin ko. Kaya pangako ko, sasamahan kita sa takot, sa tuwa, sa lahat ng bagay. Nagpatuloy ang seremonya. Kaso, hindi niya magawang sumeryoso. Kinukurot na kasi siya ni Cathy. Inaasar na siya dahil makakahalik na siya. Ngumiti ang pari. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, idinedeklara ko kayo ngayon bilang mag-asawa. Maaari mo na siyang halikan. Lumapit si Sendo at dahan-dahang binuksan ang belo. Mahal kita, Cathy. Ngumuso naman ito. Ang bagal namang magbukas ng belo. I love you too, pogi kong asawa. Mahina siyang tumawa. Gusto mo ng kiss? Ang bagal? Narinig ang boses ni Cathy sa microphone. Bago pa siya makalapit, inilagay na ni Cathy ang mga braso sa balikat niya. Ang asawa niya nang tumingkayad at humalik. Pumalakpak naman ang mga bisita habang nagtatawanan. Nagsimula na nga ang kanilang pagsasama. May bahay na sila, kaya kahit papaano ay hindi problema. Sa mga unang taon, pareho silang nagtatrabaho ni Cathy. Pero nang mabuntis ang asawa niya, pinatigil niya na ito sa pagtatrabaho. Kahit siya lang ang nagtatrabaho, hindi naging mahirap para kay Sendo. Wais at masinop sa pera ang asawa niya. Magaling din mamunhunan at magpatakbo ng negosyo. Kaya nagkaroon sila ng grocery store sa may palengke. Ang mga sinasahod niya napupunta lang sa savings nila. Hindi rin maluho si Cathy. Kahit mag-date lang sila sa turo-turo, masayang-masaya na ito. Kaya minsan, siya na lang din talaga ang nagre-regalo ng mga mamahaling gamit dito. Sobrang kuripot kasi sa sarili, kung magiging magastos man sa mga gamit sa bahay at sa mga gamit panlinis lang. Ginagawa kasing workout ang paglilinis, kahit kaunting alikabok, wala siyang makikita sa sobrang sipag ni Cathy. Kaya palaging masarap umuwi, at kapag may pagkakataon, talagang pinapamper niya ang asawa.
Sinasamahan ni Sendo si Cathy magpasalon, kumain sa mamahaling restaurant at mag-shopping ito kahit once a month lang. Talaga? Talagang magiging magulang na tayo? Mahinang usal ni Sendo nang sinabi nito isang umaga na buntis na ito. Ngumiti si Cathy at hinaplos ang mukha niya. Oo, magiging magulang na tayo. Masaya ka ba? Oo, masaya pero natatakot din. Tinapik ni Cathy ang dibdib niya. Alam ko, pero naniniwala ako magiging mabuti kang ama, Sendo. Niyakap na lang niya si Cathy. Nawala ang takot niya dahil kaya nitong gawing panatag ang puso't isipan niya. Sa mga lumipas na buwan, nakikita niya na unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Cathy. At habang papalapit ng papalapit, ang takot ay napapalitan na ng pananabik. Babae ang panganay natin. Okay naman ang pink pero saka na kapag malaki na siya, mas maganda ang puti. Malinis tingnan saka para magamit pa ng pangalawa natin kapag naging sanggol. Saad pa ng kanyang asawa. Pinipigil ni Sendo ang kanyang ngiti. Hindi ka pa umaanak. Iniisip mo na agad ang pangalawa. Napalingon agad ito at bahagyang nailang. Sorry, bakit? Ayaw mo ba? Umiling naman si Sendo. Siyempre, gusto. Hindi na ako katulad dati na natatakot magkaroon ng anak. Ikaw naman ang mama at ako naman ang papa. Kaya, anong dahilan para matakot? Ngiti-ngiti naman si Cathy at kinurot ang kanyang tagiliran. So, kahit makaapat tayo, okay lang? Mahina siyang tumawa. Oo, okay lang. Kaya pa naman, basta kaya mo. Tinapik ni Cathy ang malaki nitong tiyan. Ako pa talagang hinahamon mo, ha? Nakangiting hinalikan niya ito sa noo. Noon, hirap na hirap siyang pag-usapan ang tungkol doon. Pero ngayon, tinatawanan na lang nila dahil magaan na para sa kanya. Natutuwa na siyang magplano at hindi na natatakot harapin ang future na kaya nilang ibigay sa magiging anak nila. Nang ipinanganak si Eliza, ang panganay nila, parang sasabog ang puso niya sa sobrang saya. Iba ang pakiramdam kapag naging isang magulang. Kahit may takot, tila nagkakaroon ng determinasyon sa kanya. Ang hirap palang manganak, namamaos na sabi ni Cathy. Hinaplos niya agad ang buhok nito. I'm sorry, gusto mo pa ba ng 4 na anak? Tumaas ang mga kilay nito. Kaya ko yon, pahinga lang muna. Bahagya siyang natawa at hinalikan ito sa noo. Kahit may masakit sa asawa niya, talagang napapatawa pa rin siya. Nang makauwi, nagtulong sila sa pag-aalaga kay Eliza. Gayunpaman, palagi siyang nasa trabaho, kaya naman ang nanay ni Cathy ang umaalalay dito sa pag-aalaga sa panganay nila. Lumipas ang mga taon, nabuntis muli ang asawa niya. At unti-unti na silang nasasanay mag-asawa na maging magulang. Yun nga lang, may mga hamon talaga sa buhay na hindi maiiwasan. Sendo, Diyos ko, bilisan mo ang anak natin, kinukumbulusyon. Umiiyak na sabi ni Cathy. Kahit kabang-kaba, binuhat ni Sendo ang anak nila. Isinugod nila ito sa ospital. Mabuti na lang at naging mabuti na ang lagay nito. Sorry, nataranta ako, saad ni Cathy. Hinaplos niya ang braso nito at mahigpit na niyakap. Okay lang, natatakot tayo pareho. Tahan na okay ng anak natin, huwag ka nang mag-alala. Marami silang pinagdaanan. Kung may ups ang pagsasama nila, marami ring pagbagsak. Pero matapang nilang hinaharap lahat ng pagsubok at mga problema. Hanggang sa nagkaroon na sila ng 4 na anak, kahit magulo, masaya pa rin ang puso ni Sendo. Papa naman, bulalas ni Rina. Ang pangit mo naman po mag-drawing, baka hindi po tanggapin ng teacher ko yan. Umawang ang bibig ni Sendo. Okay na yan, maganda naman ah. Umiling agad ang anak niya at kinuha ang illustration board. Papa, hindi po. Mukhang unggoy po ang drawing mo. Natawa naman si Cathy na naghuhugas ng mga pinggan. Umismid naman si Sendo. Nagpapagawa ka sa akin ng project tapos lalaitin mo. Ngumiwi naman ang anak niya. Ayoko pong magsinungaling. Pangit po talaga, Papa. Tinalikuran na siya ng kanyang pangalawa. Napailing na lang siya. Iba't iba talagang ugali ng mga anak nila ni Cathy. Lahat talaga pinakikisamahan nila. Gayunpaman, alam nilang napapalaki nila ang mga ito ng magalang, mabait at mabuti sa kapwa. Mabuti na tong si Bunso, okay ang ugali. Nakangiting sabi ni Cathy at binuhat ang 1 taon nilang anak. Nagpunas na ng kamay si Cathy. Basag na naman sa mga anak mo. Puro naman kayo asaran. Sila naman ang nagsisimula.
Palibhasa, lahat nagmana sa'yo. Kinurot siya ni Kathy sa tagiliran. Ewan ko sa'yo. Tumatawang pumunta na lang sila sa sala at sinamahan pa ang 3 nilang anak. Malaki ang pamilya nila at hindi perpekto, pero alam niyang hindi siya naging katulad ng mga magulang niya noon. Batid niyang pinapalaki nila ni Kathy ang mga anak nila nang may isang masayang tahanan. Habang karga ni Sendo ang kanyang bunsong anak, napapaisip siya. Naalala niya si Via, ang kanyang mga magulang, at lahat ng takot na minsang gumapos sa kanya. Ang bukas ay laging may dalang bigat ng mga responsibilidad, mga bagay na hindi tiyak, at mga hamon. Ngunit kasama si Kathy sa kanyang tabi, ang bigat na yon ay nagiging mas magaan. Hindi palaging nasusunod ng buhay ang mga takdang oras o plano na inilalatag natin. At ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat sinusukat base sa kondisyon. Ang kwento ni Sendo at Kathy ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay mapagpasensya, nag-aalaga at hindi nanggigipit. Isang uri ng pag-ibig na nagpapagaling sa lumang sugat at nagbibigay ng tapang upang harapin ang mga hindi tiyak na bukas. Hindi rin tayo hinuhubog ng mga pagkakamali ng ating mga magulang at hindi rin tayo habang buhay na binibihag ng mga takot ng ating nakaraan. Sa halip, binibigyan tayo ng pagkakataon na pumili ng mas mabuti, bumuo ng mas maayos, at magmahal ng mas malalim at wagas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.